Itinatanong mo sa akin kung ang isang karaniwang tao, sa pamamagitan ng matinding pag-aaral, ay magiging kayang isipin ang mga bagay na gaya ng iniisip ko. Siyempre, ako ay isang karaniwang tao na nag-aral ng mabuti. Walang himala, mga tao lang. Ganun lang yun. Naging interesado sila sa bagay na ito, at natuto sila ng lahat ng ito. Mga tao lang sila, walang talento, espesyal na kakayahan ng himala upang maunawaan ang mekanikang quantum o kakayahan ng himala upang isipin ang mga magnetic fields na hindi nangangailangan ng pagsasanay at pagbabasa at pag-aaral. Kaya kung sasabihin mo na kukuha ka ng isang karaniwang tao na handang maglaan ng maraming oras at pag-aaral at trabaho at pag-iisip at matematika at timeline, magiging siya isang siyentipiko. Ang malaking pagkakaiba sa kung ano ang nangyayari sa isipan kapag iniisip ng mga tao na pareho silang ginagawa. Kaya napaisip ako, sa makatuwid, kung iyon ay totoo na sa pinakasimpleng antas na kapag natutunan natin ang matematika at ang mga function ng mga kalamnan at ang mga exponential at ang mga electric field at lahat ng mga bagay na ito, na ang imagery at ang paraan ng pamamaraan kung saan natin ito iniimbak at ang paraan ng pag-iisip natin tungkol dito ay maaaring, talaga, kung makakapasok tayo sa isa't isa, ay lubos na iba. At sa katunayan, kung bakit minsan mayroong isang tao na may malaking hirap sa pag-unawa sa isang punto na sa tingin mo ay halata, at vice versa, maaaring ito ay dahil medyo mahirap isalin ang iyong sinabi sa kanyang partikular na balangkas at iba pa. Ngayon ay nagsasalita na akong parang isang psikolohista na, alam mo, wala akong alam tungkol dito. Ang mga maliit na bagay ay kumikilos ng lubos na iba kaysa sa anumang bagay na malaki. Kahit ano pa man ang kinasanayan mo, dahil nakikita mo, habang ang hayop ay umuunlad at gayon din ang kanyang utak. Nagbabago ito, nagiging sanay sa paggamit, ang utak ay inilalarawan para sa pangkaraniwang kalagayan. Ngunit kung ang mga partikulo sa loob ng kanyang tiyan ay sumunod sa ibang mga alituntunin at ibang katangian, sila'y kumilos ng iba. Sila ay lubos na kaibahan sa anumang bagay sa malaking saklaw. Kung gayon, mayroong uri ng kahirapan sa ating pag-unawa at pag-iisip sa realidad. At sa kahirapang ito tayo ay naroroon, ang pag-uugali ng mga bagay sa isang maliit na saklaw ay napakagaling, napakagandang kaibahan, napakayamang kaibahan kaysa sa anumang bagay na kumikilos sa malaking saklaw. Sabihin natin, ang mga elektron ay kumikilos tulad ng mga alon. Hindi eksakto. Kumikilos sila tulad ng mga partikulo. Hindi eksakto. Kumikilos sila tulad ng isang uri ng ulap sa paligid ng nucleus. Hindi eksakto. At kung nais mong magkaroon ng malinaw, matalim na larawan ng isang hayop upang maipaliwanag mo kung paano ito magpapakatotoo, mayroon akong isang mabuting larawan. Sa ibang salita, isang tunay na mabuting larawan ng realidad. Hindi ko alam kung paano ito gawin dahil ang larawang iyon ay dapat na matematikal. Mayroon tayong isang ekspresyon na matematika, kakaibang matematika. Hindi ko nauunawaan kung paano ito, ngunit maaari naming isulat ang mga ekspresyong matematika at kalkulahin kung ano ang gagawin ng bagay na iyon nang hindi talaga kayang ipicturean ito. Ito ay magiging katulad ng isang computer na isinasama mo ang tiyak na mga numero, at mayroon kang formula para sa anong oras darating ang kotse sa iba't ibang destinasyon, at ang bagay ay gumagawa ng mga aritmetika upang alamin kung anong oras darating ang kotse sa iba't ibang destinasyon ngunit hindi kayang i-picture out ang kotse. Ito'y simpleng pag-aaritmetika lang, kaya alam natin kung paano gawin ang pag-aaritmetika, ngunit hindi natin may picture ang kotse. Hindi ito 100% dahil para sa ilang mga pang-schedule na sitwasyon, isang partikular na uri ng larawang pang-schedule ang gumagana. Ito'y simpleng isang ulap sa paligid ng nucleus na kapag iyong pinipisil, ito'y nagpapalusaw, ay napaka-epektibo sa pag-unawa sa tigas ng material. Ang pagiging isang alon na gumagawa nito at yaong ginagawa nito at ay napakagaling para sa ilang iba pang mga pangyayari. Oo, kaya kapag ikaw ay gumagawa ng mga partikular na aspeto ng pag-uugali ng mga atom, halimbawa, noong ako'y nag-uusap tungkol sa temperatura at iba pa, na ang mga ito'y simpleng maliit na bola ay sapat na, at ito'y nagbibigay ng napakagandang larawan ng temperatura. Kaya't posible bang magkaroon ng kaalaman sa mga bagay na hindi pamilyar sa pamamagitan ng pag-aaral, sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga katangian ng mga atom at mekanika ng quantum,
sa pamamagitan ng pagsasanay sa mga ekwasyon hanggang maging isang uri ng pangalawang kalikasan, kagaya ng pangalawang kalikasan na alam mong kung ang dalawang bola ay papunta sa isa't isa, sila ay mababasag. Hindi mo sinasabi na ang dalawang bola, kapag sila'y papunta sa isa't isa, ay nagiging asol, alam mo kung ano ang kanilang gagawin. Kaya't ang tanong ay kung maaari kang magkaroon ng kaalaman sa mga bagay na hindi pamilyar sa pamamagitan ng pag-aaral, mas mahusay kaysa sa atin ngayon. Alam mo, habang ang mga henerasyon ay umuunlad, mag-iimbento ba sila ng mga paraan ng pagtuturo at kung saan kaya ang mga bagong tao ay matututo ng mga mabibilis na paraan ng pagtingin sa mga bagay at magiging ganap na sanay? Napakahusay na sanay na hindi nila mararanasan ang ating mga problema sa atom, ikaw.